So, eto na nga, nag-filling technician na naman ng lola nyo. Ayan. Turo ko sa inyo sa video na to kung paano magtanggal ng shark teeth. Or ito yung makikita ninyo na parang linya sa mga printouts ninyo. Ganon, yung dalawang linya sa gitna na medyo malalim. Ganon. So, ito yung way para matanggal siya. Ayan. Syempre, ang pinakaunang gagawin natin is tanggalin muna natin yung mga tornilyo. Dito sa labas na yan, 4 na tornilyo yung tatanggalin natin. Yung dalawa dun sa may mismong body ng printer. Dalawa dito sa labas ng box ng ng ink. Tapos ito mga medyo mahirap palang tanggalin tong kahon ng ink na yan. Ang gawin niyo dyan, pag nahihirapan kayong tanggalin siya or angatin siya, sungkitin nyo na lang ng screwdriver. So dito, tanggalin muna natin yung mga takip ng ink para matanggal natin yung pinaka-case niya. Tapos ibalik ulit natin yung mga takip para hindi siya magtapon-tapon kasi baka mamaya, ayan, may tendency kasi yan na baka mamaya biglang mabuwal, ganun. Ang hirap pa naman maglinis ng ink. Tapos dito sa dalawang gilid niyan sa baba, meron ulit meron ulit tornilyo diyan. So tatanggalin ulit natin yung tornilyo na yon. Ayan, ito yung isa, tapos yung isa naman dun sa may kabila niya. Basta mga ito lang, sundan nyo lang yung ginagawa ko dito. Madali lang naman siyang gawin, basta sundan nyo lang yung video. Actually, first time ko lang din magtatanggal ng shark teeth. Hindi ko na talaga siya matiis kasi ang pangit ng, 'di ba? Ang pangit ng output pag merong linya yung gitna. So, ito medyo, dito, medyo matigas yan or medyo mahirap lang siyang tanggalin. Pero alalayan nyo na lang kapag iaangat nyo yung cover niya kasi ganyan talaga yan mga mahirap talagang mahirap talaga siyang iangat sa umpisa. Pero huwag kayong matakot, basta inaalalayan nyo naman yan. Hindi naman yan masisira. So, ayun, nabuksan na natin siya. Tapos dito sa loob nito mga ayan, meron tayong tatanggalin dito na dalawang tornilyo. Ito yung sa may yung sa may bandang roller niya. Ayan, so tanggalin lang natin yung magkabilang tornilyo. Hindi na natin kailangan tanggalin yung tornilyo nung niya yung pinaka parang wire nung ink niya. Ayan, no need na. Basta yung dalawang tornilyo lang na magkabilang gilid. Tapos iangat nyo lang yan. Ito yung shark teeth niya. So 4 yung shark teeth niyan, pero ang tatanggalin lang natin is yung nasa gitna since yun lang naman yung bumabakat. Kasi more on A4 naman yung piniprint ko. So ang tendency kasi niyan, kapag tinanggal mo lahat ng shark teeth, baka hindi na siya mag-feed, ganun. O kaya naman, baka minsan pa nag-print ka, magpaling-paling siya. So, ang tatanggalin lang natin na shark teeth is yung nasa gitna. So, yung iba, pati yung mga kulay itim na yun, tinatanggal nila. Pero ako, hindi ko na tinanggal kasi hindi naman yan bumabakat sa printout ko So, yung shark teeth lang talaga yung tinanggal ko. Kasi yun lang naman talaga yung bumabakat sa mga sa mga piniprint. So, madalas kasi ako nagpiprint ng mga pictures, ayan, ng A4, ayan, sa Sintra board, and gumagawa rin ako ng invitations. Tapos, ayun na nga, syempre, kapag natanggalan natin yung shark teeth, ibabalik na rin natin siya sa dati. So, kung ano yung pinakahuli nating ginawa, yun yung uunahin natin ngayon. Ayan, unahin na muna natin, ibalik yung dalawang tornilyo nito pagkatapos natin tanggalin yung shark teeth. And, ayan, ingatan nyo lang guys kasi baka mamaya, mapunitan nyo yung, yan. Ang tag dito, baka mamaya mapunitan nyo yung ink niyan. Basta dahan-dahan lang kayo. Di baling mabagal. Basta tama yung ginagawa nyo. Hindi naman to pabilisan. Ayan. Tapos, ilalagay na lang natin tong tong cover niya. And, i-slide nyo lang siya. Huwag kayong matakot dyan. Kung halimbawa meron kayong maririnig na meron tutunog. Kasi pag in-slide mo yan, parang maglalak siya. Ganon. Kaya kung halimbawa nagkakaroon kayo ng problema dun sa may printout ninyo, tignan niyo yung bandang gitna ng printout ninyo, 'di ba? Pag meron kayong nakita na parang dalawang linya na nakabaon, ibig sabihin, yun yung yun yung bakat ng shark teeth. So, pwede ninyong tanggalin, depende sa inyo. Make sure lang na dito, parang hindi na kasi siya mako-cover ng warranty kapag pinakailaman mo na yan. So, sa akin naman kasi ito, pigment ink na yung ginagamit ko dito, and wala akong cover dun sa may sa dito, dun sa may warranty niya. So, mavo-void kasi yung warranty kapag pinalitan ng ink. So, ito wala na tong warranty. So, pwede ko nang gawin kahit na anong gusto ko, ganun. Tapos, ayan na nga dito. Ayan, ikabit lang ulit natin yung mga tornilyo na tinanggal natin. Ayan. Super duper dali lang nito. Pero yung isang printer ko, hindi ko pa siya natatanggalan ng shark teeth. Yung 3110 na na Epson ko.
Pero sa susunod 'pag, tinanggalan ko siya ng shark teeth, gagawan ko din siya ng video. Tapos dito, ayan, 'pag kinabit natin yung kahon niyan, tanggalin muna natin yung cover. Tapos ayun na, hindi ko na-i-video kung paano ko kinabit yung ano 'yan, yung case ng ink na 'yan kasi anong tawag dito, hindi ko pala napindot yung record dun sa may cellphone, ayan. So, nilagay ko na yung case, ayan, lagay ko na rin yung tornilyo. Nagkamali nga ako dito, eh, dapat nauna ko munang nilagay yung takip nung ink bago yung tornilyo. Pero okey lang naman kasi, dahan-dahan lang naman yung paggawa ko. So, hindi naman sho-shoot yung tornilyo dun sa may mga ink. So, ayan, ikinabit ko na rin yung takip tawag dito, nung ma-ink natin. And then yung huling dalawang tornilyo, ayan, yan yung pinakauna kong tinanggal kanina. So, ayun lang, ganun lang guys kung paano magtanggal ng shark teeth. And comment kayo kung na-try nyo na, and paano naman ako pa-follow. So, yun lang, bye, thank you.